Hindi ganito mga to, ayaw nila na maging kain suka. Now, pag-usapan naman natin yung usapin, paano ba muna mga kababayan, para sa kaalaman po ng nakararami, paano natanggal itong si Tito Soto? Binabanggit kanina mga kababayan ni Panfilo Lacson kung paano natanggal. 'Di ba? Ayon sa kanya rito, aming bet na maging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian. Okay. Will be acceptable to all 11. Acceptable na siya sa aming labing isa. Steadfast na kami rito. Hindi na ito mababali. Ang pinag-uusapan na lamang, kasi ang tingin namin, si Senator Sherwin, acceptable doon sa pwedeng tumawid. Kasi nga, ang naging problema ni Tito Sen, ang comment sa kanya nung ilan, at least yung tumawid sa kabila ngayon, narinig namin na hindi siya marunong mag-alaga. Okay, so sabi dito mga kababayan, kaya daw tinanggal si Tito Zen, kaya umalis yung mga tao na nasa paligid, yung lumipat sa majority. Sino-sino yon? Si Loren Legarda, si Camille Villar, Mark Villar, at itong si Pia Cayetano. So ngayon, ang naririnig daw ni Ping Lacson, hindi daw marunong mag-alaga. Sabi ng mga tumawid sa kabilang bakod. Hindi raw marunong mag-alaga si Tito Zen. Ngayon, tinanong si Ping Lacson, anong klaseng alaga yan? Sinagot ni Ping Lacson, mga kababayan. Ito po yan. Sabi rito, according to Lacson, one of the issue raised against Soto during his stint as Senate President was that he supposedly failed to adequately take care or di raw marunong mag-alaga of fellow lawmakers. What reached us was that the issue against Senator Soto was that he supposedly did not know how to take care of his fellow senators, Lacson said in an interview. Mga kababayan, my reaction was, doesn't know how to take care of them. Yun daw yung sinabi ni Panfilo Lacson. Kumbaga, siya po ay pumalag, mga kababayan. Hindi alam ni Tito Soto na pangalagaan ang kanyang members? I said Senate President Soto did not have 142 million that he could distribute to fellow senators. Sabi niyang ganon. Kaya ba sinasabi niyo na hindi marunong mag-alaga si Tito Soto? Kasi hindi siya yung klaseng Senate President na magre-request siya ng 142 billion para ipamudmod sa mga fellow senators para manatili siya sa pwesto. Yan ba yung gusto niyo mangyari? Yan ba ang ibig niyong sabihin sa hindi marunong mag-alaga? Yan daw po mga kababayan, ang ibinato niya doon sa mga taong umalis. Diba yung dalawang magkapatid na Villar, si Pia Cayetano at itong si Loren Legarda. Bakit kailangan pa nila ng pera? Ang pinagtataka ko lang, si Loren napakatagal na sa Senado, milyones na ang pera. Diba? Yung dalawang Villar, kahit di na magtrabaho yan mayayaman na yan Diba? O si Pia Cayetano, mga kababayan, may mga pera na kayo Sobrang gagahaman nyo lang talaga. Tapos sasabihin nyo, hindi marunong mag-alaga si Tito Zen. Samantalang si Tito Zen, mga kababayan, bilang isang Senate President, ang ginagawa niya ay para sa pleasure po ng mga kasamahan niya. Hindi siya nagde-decide on his own. Tinatanong niya kung ano ang mas maganda para sa nakararami. Hindi po siya, mga kababayan, na alam niyo yung isang tao na team player, si Tito Soto is team player. 'Di ba? Good leader. Hindi po siya yung makasarili lang, ako lang ang dapat masunod dito, ako lang ang sundin nyo, hindi ko pakikinggan yung inyong mga suggestion, parang ganon. Hindi siya ganong tao. At doon sa pag-aalaga, mga kababayan, tama yung sinabi ni Lacson. Bakit? Ang gusto nyo kay Tito Zen? Magpo-provide siya ng 142 billion? Magre-request ng pera? Nakukunin sa GAA? Tapos ipapamigay sa inyo yung 142 billion para paghati-hatian nyo? So para may pinapaano dito, mayroong tawag dito, may patama itong si Panfilo Lacson. Mga kababayan, if I'm not mistaken, parang nangyari ito doon kay kay Chis Escudero. Remember guys,
Si Chis Escudero, humiling po ng budget. 'Di ba? Bilyones. Anong nangyari? Dinistribute niya kila dito sa sa Bulacan, 'di ba? Kung saan-saan, dinistribute niya doon sa mga alay niya. Pero mas malaki yung kay Joel Villanueva. Yun ata yung gusto mangyari ng 4 na umalis dahil hindi raw marunong mag-alaga si Tito Zen. Pakinggan natin to mga kababayan, hindi po ito gawa-gawa lang. Dito yan eh. Coup since early this week, since late last week. And one version of the events that we heard, Senator, was that may mga ready na tumawid, kaya lang somebody was asking to become Senate President that was not palatable to the minority. Is that correct? Oo, palagay ko gagamitin, baka gamitin na naman sa susunod na eleksyon kaya nag-iipon tong mga to no? That is correct. Oo. Ayaw daw ng extra Kasi cheese. ganun yung posisyon naming 11. Kasi never kami, kasi bago lang kami magkakasama. Kasi dati naman, di ba, although dati naman magkakasama na kami kay Tito Sen, di ba? Pero before that, yung iba sa kanila nandun kay Senator Chis Oo. So, hindi pa kami ganong katagal magkakasama. Unlike yung mga nasa 19th Congress na nag-abot-abot sila. Kami, mga bagong salta kami ulit So, ang aming matigas na posisyon, sasabihin ko na ito. No? Eto. Nagkaisa-isa kami kasi sa tingin namin, ako mismo nag-propose ito, medyo untenable yung position ni Tito Sen. At Okay. also has... Eto mas mahaba kasi to. So, naging compromise, ang aming bet na maging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian, who may be acceptable to all 11. Acceptable na siya sa aming 11, sa aming 10. No? 11 kami na steadfast na kami rito. Hindi na ito mababali. Okay. Ang pinag-uusapan na lamang, kasi ang Yap, tingin Roger namin, Mabait, Senator alagang Sherwin, kurap ang gusto nila. Sa pwedeng tumawid. Kasi nga, ang naging problema ni Tito Sen, Eto na. ang comment sa kanya nung ilan, at least yung tumawid sa kanila ngayon, narinig namin na hindi siya marunong mag-alaga ng kasamahan. Yun nga yung medyo inangalan ko. Ayun. Kasi hindi Diba? ito galing dito sa new minority. Oo. Doon sa tumawid. Doon sa tumawid, sa Sabi ko, 4. Hindi marunong mag-alaga. Oo. Define alaga. Ang definition ng alaga, magkaiba yung, sa akin, being Pinadefine niya pa pala doon sa 4 na define alaga. former chief PNP, ang definition ng alaga, Oo. you attend to the moral and welfare Correct. of your men. Oo. Yan ang natutunan ko Pero kung yung alaga na kukuha ka na, mag-i-insert ka ng 142 billion sa GAA para ipamudbod sa mga kasama mo. Aray Bakit ko. maling definition ng alaga yun? Oo, mga kababayan, mukhang pinapatamaan niya doon si Chis Escudero, di ba? Ganon kasi nangyari kay Chis Escudero Nag-insert, mga kababayan, naalala ko pa, natatandaan nyo noon yung insertion ni Chis Escudero na pagkarami-rami po, nandyan sila Marcoleta, nandyan itong sila Joel Villanueva, at kung sino-sino pa yung nakatanggap, di ba? Nung insertion ni Chis Escudero. Mukhang yun ang ipinamudmut Mukhang yun ang sinasabing alaga. Talagang matalimang dila nito ni Panfilo Lacson Totoo naman Pag sinabing alaga, dapat yung moral, 'di ba? Yung kaayusan ng inyong kasamahan, yung ikabubuti nila, hindi yung alagang kurap, sabi ni Roger Mabait. Ito atang gusto nyo alagang kurap. Kaya pinalitan nyo si Tito Zen. Alam nyo kasi, palagay ko mga kababayan, ang gusto nilang mangyari noon, kaya kumapit sila kay Tito Zen, para yung kanilang mga kaso ay biglang maglaho. O kaya naman, mga kababayan, mapaboran sila na yung kanilang mga kaso ay mabaliwala. Ganyan ata yung gusto nilang mangyari plus yung pera ng insertion. Grabing gahaman nito mga taong to. Wagas, 'di ba? Sobra mga kababayan, napakabwisit itong mga taong to. Hindi na lang maglingkod sa bayan. Naglilingkod para sa pera Okay sana kung may nagagawa man lang. Wala. 'Di ba? Ang nangyayari, mga pabigat sa taong bayan, mabigat sa gobyerno. Salamat Roger Mabait. Thank you sa pag-share ng blessing. Eto pa, ang kagandahan din dyan,
Tama po kayo, Ma'am Jo. Sa insidente na ito, salamat sa iyo, Pampilo Lacson. Salamat doon sa mga members ng current minority dahil nalaman namin ngayon na itong si Tito Sen ay hindi po katulad ng mga kagaya ng mga nakaraang Senate President. Again, ulitin ko lang, dagdagan ko na lang din. Etong si Tito Soto, mga kababayan, ay hindi yan tumatanggap. Hindi niya po nire-receive ang kanyang sahod dyan sa Senado since nung maupo po siya noong 2025. Hindi po niya yan tinatanggap, mga kababayan. Hindi ko alam kung saan niya nilalagay, pero hindi po niya nire-receive yung pera na yan. Mayroon siyang pinaglalagakan, mga kababayan, na pantulong po sa ating mga kababayan. Hindi ko lang alam kung anong eksakto kung saan niya po ito dinodonate, mga ka-GP. Okay? So doon pa lang masasabi na kaagad natin si Tito Soto ay hindi katulad ng ibang mga politiko. Si Tito Soto, mga kababayan, ay hindi po tumitingin sa pera. Diba? Artista yan. Mapera na yan kung tutuusin. Diba? Pag ganitong klaseng artista na gusto maglingkod sa bayan at meron naman tayong natututunan, meron naman na itutulong, okay lang. Huwag lang kagaya ng isang Robin Padilla. Diba? O, mauubos na. Yung mga majority senators na yan. Sunod-sunod na sila eh. Matapos itong si Marcoleta, mga kababayan, kasunod na rin ang plunder case nitong si Bongo. Si Bongo, kasama na rin dyan. Kasama na rin si Mark Villar sa mga susunod. Ayon dito kay Montulpo. Ang alam ko nga, plunder dito kay Bongo, mga kababayan, ay yung tungkol sa Prigate or Pridget, di ba? Yon. Pero mas marami pa atang mahalungkat. So mauubos talaga itong mga to kapag nagkataon. Hindi ko lang po alam kung sa EB Scholar ba. Okay, salamat po, Jamir Lalatag. May scholarship si Tito Zen together with TBJ. Oo. Yep. May Itbulaga sila at kumikita naman yon. Mayaman na yan si Tito Sen, matagal na ang Itbulaga. Diba? Pero yung iba mayaman na, bilyones ang pera, nangungurakot pa, mga walang hiya. Diba? Sobra, mga kababayan.